Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, ngayon po ay January 1, 2025. Bagong taon, bagong buhay. Ayan mga kababayan, naway tayo po ay bigyan ng Panginoon ng unang-una masagana, mapayapa, malusog, at masayang bagong taong 2025. At 2024, naku po, katakot-takot ang bandagulan. Pero mga kababayan, itong 2025 sigurado, mas matindi ang bandagulan. Sapagkat mag-e-eleksyon na, January o May 2025 ang eleksyon, kaya ngayon pa lang, ay sinasabi ko na sa inyo, tayo po hindi titigil na magsalita dito po sa ating YouTube channel na Batang Maynila to. Katulad nito mga kababayan, paano ba naman tayo hindi magsasalita? Ito po si Harry Roque, ito mga kababayan. Ito po si Harry Roque, bagong taon ngawa na ngawa. Dakdak ng dakdak mga kababayan, itong si Harry Roque, ito po nga wanted na pinaghahanap po ng batas. Sinabihan ba naman ang ating Presidente Marcos na siya daw ay anak ng magnanakaw? Pag ganyan, hindi naman pwedeng basta tumahimik lang tayo. Kasi itong mga to, bintang na bintang na kesyo si magnanakaw, kayong kalaban nila, si itong mga congressman, mga mandarambong. Pero sila, ano ba kayo? Kayong nagbibintang, turo ng turo. Kayo ba, hindi ba kayo magnanakaw? Hindi ba kayo mandarambong? Wala ka bang kinita dyan sa Pogo? Ay lang naman ay tanong natin kasi mga kababayan, base po sa mga naging ebidensya dyan po sa Quadcom. Itong si Harry Roque ay naging parte ng Pogo. At hindi lang po siya abogado, sabi niya siya raw ay abogado nung isa lamang na sister company ng Pogo, pero lumalabas talagang siya ay nakinabang diyan sa Pogo. Kaya naman pinapasabit yung kanyang salin diyan po sa Quadcom, pero hindi po niya ibinigay. At ang ginawa niya, sabi niya, oo, magbibigay ako, pero bigla na lang nawala. At simula ng kanyang pagtatago. Hanggang ngayon, mga kababayan, hindi pa rin nagpapakita itong si Roque. Kaya ito, hanggang social media na lang ang banat ni Harry Roque. Pakinggan natin itong bagong taon Kung ano na naman ang sinasabi sa ating presidente at sa gobyernong Marcos. Okay, pakinggan natin si Harry Roque. Ang kalusugan ng mga Pilipino. Ulitin natin Pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, walang halaga ang kalusugan ng mga Pilipino. Wala akong pakialam kung mamamatay kayo sa kahirapan, pero yung zero budget ng PhilHealth, hay nako, tanggapin na natin yan na realidad. Dahil itong presidenteng ito, palibasa, anak ng magnanakaw na diktador. Ay! Grabe naman yan. Bagong taon ang banat ni Harry Roque kay Presidente Marcos. Anak ng magnanakaw na diktador. Grabe ka naman, Harry Roque. Grabe ka naman magsalita. Ito na naman si Harry Roque. Banat na naman ang banat pagkatapos ngayon, kapag siya po ay hinanap ng mga pulis dahil sa mga pinagsasabi niya at kinasuhan, ang sasabihin niya, kinigipit ako Kinigipit ako ng gobyernong ito Bakit ako magpapauli sa kanila? Alam ko naman kung ano gagawin nila sa akin. Kinulong na nga nila ako dati dyan Ayan po si Harry Roque, kung ano-ano na naman ang sinasabi, pagkatapos kapag kinasuhan, magtatago. Magtatago at iiyak-iyak. Wala talaga to si Harry. Oy, Harry Roque, 2025 na, magbago ka na.
Magbago ka na. Ha? Kaya tuloy nagreklamo to kasi alam niyo mga kababayan, nawalan to ng pogi sa Pogo eh. Nawala yung kanyang pogi sa Pogo, yung asawa niya umalis, hindi ko alam kung magkasama sila ngayon, pero malamang siguro magkasama. Nako, Harry Roque. Kaya ngayon hindi makauwi, hindi ko alam ha. Pero binuko ni Sara Duterte to, wala to sa Pilipinas eh. Kasi nga, wala eh, umiis ka po kasi nga daming kasong kinaharap. Ito yung mga style ng mga yung palayan dakdak, palayan daldal, pero duwag. Bakit duwag? Kasi nga hindi nila kayang harapin yung mga kaso na sinampalaban sa kanila, hindi katulad ni former Senator Leila de Lima. Mga babaeng tao ni Senator Leila de Lima, tinalo pa kayo. Mahatapang niyang hinarap yung kanyang kaso, kayo, mga lalaki. Sa bagay, hindi ka naman siguro. Kasi wala namang lalaki na rumarang pa gano'n. Umiikot-ikot pa ganun pa. Kaya siguro hindi ka nga talaga hindi ka lalaki. Ayan mga kababayan, biruin nyo, grabe yung sinabi sa kay Presidente Marcos anak daw ng magnanakaw na diktador. At talaga naman nagpasasa sa kaban ng bayan, hayan, walang pakialam sa kapakanan ng mga mahihirap. Ayan. So sabi si Presidente Marcos na ay nagpasasa sa kayamanan ng taong bayan, sa kaba ng bayan. Grabe ikaw ba? Kaya nga nandiyan ka nagtatago ka kasi hinahanap sa'yo yung salin. Paano ka nakakalap ng napakalaking pera, bilyon-bilyon? Pinapaliwanag sa'yo kung talaga malinis ka at yung pera ay galing sa legal na paraan at hindi sa Pogo, bakit hindi mo kayang ipaharap? Bakit hindi mo maipakita? Ang ginawa mo, nagtago ka. Ibig sabihin kasi, kapag ikaw ay nagtago, ibig sabihin, guilty ka. Tapos kung makabanat ka sa ibang tao, kala mo pagkalinis-linis mo. Malinis to no? Nagkakasakit. Kaya hindi niya ginalaw ang zero budget ng PhilHealth. Bukod pa dyan, wala rin akong pakialam dyan sa mga public schools. Itong PhilHealth na to, walang katapusan to eh. Pinaliwanag na ng pinaliwanag. Basta ang stand natin dyan sa PhilHealth ako, kung hindi man bigyan ng budget ngayong taon na to, para sa akin okay lang sa budget. Kasi meron naman silang 600 billion na pondo. Meron pa silang pondo. Ang sa akin lang, ang PhilHealth, dapat yan ang tuligsain, yan ang pukpukin sa ulo. Yan ang mumuno dyan. Na ang ginawa sa pera ng PhilHealth ay imbes na itulong sa taong bayan. Maraming nagreklamo sa PhilHealth. Hulog sila ng hulog, ang laki ng inuhulog nila. Pero kapag sila ay na-hospital, konti lang ang nakukuha nila sa PhilHealth. Kawawa po ang mga miyembro ng PhilHealth. Kaya ayusin ninyo ang inyong mga polisiya, ang inyong mga patakaran dyan sa PhilHealth. Huwag na masyado tayong tumutok doon sa budget. Ayusin nyo muna yung mas maganda nga. Huwag na muna bigyan ng budget yan. Ayusin nyo muna kasi yung pera dyan, nangyari na i-stock. Tapos yung mga tao, mga kababayan natin may mga sakit, nangyayari? Hindi nabibigyan ng tamang benepisyo. Ayan dapat sinasabi ni Harry Roque, hindi yung zero budget sa PhilHealth. Kaya next year naman, sigurado magkakaroon na ng budget yan. So, ito mga kababayan, para sa akin talaga, ayusin lang yung PhilHealth. Mas importante sa akin yung ayusin nyo dyan sa PhilHealth, yung mga tanga-tanga dyan, tanggalin nyo. Yung mga mandurugas dyan sa PhilHealth, tanggalin ninyo. Mga magnanakaw dyan sa PhilHealth, tanggalin ninyo. Tapos, ayan, saka sila bigyan ng magandang budget. Kapag maganda na ang pagpapatakbo, at sabi nga ni Doc Willie, ang laki-laki ng pera ninyo ba't nasa bangko lang? Ibigay nyo sa taong bayan, dapat libreng mga serbisyo, libreng chemotherapy, libreng mga MRI, libreng scan, CT scan. Kasi yung mga yan, magastos yan mga kababayan, lalong-lalo na sa mga mahihirap na hindi afford. Ang mangyayari, yung mga taong ganyan na mahihirap, hayaan na lang nila kasi wala silang pambayad. Hintay na lang nila na madedo sila. Yung mayayaman, pwede. So, itong PhilHealth na to, para to sa mahihirap.
Dapat ilibre nyo na yan, sagutin nyo na yan. Walang iya kayo, yung sabi nga ibig sabihin, kinakailan, maka-confine para kayo i-cover ng PhilHealth. Mga kababayan, sa tingin ko, pangit po yun, hindi po maganda yun. Dapat nga kahit gamot, sagot ng PhilHealth Walang iya kayo, laki-laki ng pera ninyo, tapos, nakabangko lang, naka-stock, ano kayo? Hindi naman kayo bangko. Pinaparami nyo para kurakutin ninyo. Hindi. Dapat yung pera ng PhilHealth ibinibigay nyo sa taong bayan. Sana yan yung nila, yan ang priority. Hindi yung zero budget. Hindi importante kay Marcos yung kalusugan. Pinakamaganda talaga, Mr. President, President Marcos, yung mga nakaupo dyan sa PhilHealth, yan po ang ang pag-aralan. Tanggalin nyo kung kinakailangan tanggalin. Palitan kung kinakailangan palitan. Dahil palpak ang pamamalakad dyan sa PhilHealth. Dapat ganun sinasabi na itong mga to, mga mema lang kasi itong mga to, mga mema lang Students natin at mga nag-aaral sa State University and colleges na binawasan ng budget para doon sa libreng tuition na ating sinulong. Unang-una, bakit siya makikialam dyan sa mga public school students na yan? Mga anak naman niya, mga anak mayaman at hindi kinakailangan pumasok sa public school. Hayaan mong mawala ng computer yung mga hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang taba ng utak ni Harry Roque. Hindi naman naisip niya pa yon. Kaya daw binawasan ang budget ng DepEd dahil nga daw yung mga mahihirap daw, yun daw yung nag-rally laban kay Marcos. Naisip mo pa yun? Ibang klase talaga itong mga kababayan. Basta mema lang di ba? Mema lang ang totoo lang, ang laki-laki ng budget. Kung nakaupo dyan si Sara Duterte, laki-laki ng budget Ano nangyari? Maganda ba ang pagpapatakbo sa DepEd? Langiya naman. Naubos ang pera ng DepEd, laki-laki ng budget. Ano nangyari? Napunta kay Mary Grace Piatos, napunta kay Kokoy Villamin. Kanina-kanina pa napunta. Masyado kayong mema lang talaga to si Harry Roque hinayupak na mahihirap na yan. Dahil yung mga mahihirap na yan ang mga nagre-rebelde laban sa mga Marcos regime. Yan ang mensahe. Kaya hayaan natin na malabag ang saligang batas at hindi masunod ang at sa ating saligang batas na dapat ang pinakamataas na budget na pupunta sa DepEd. Diba malinaw yung mensahe niya yan sa paglagda nitong pinaka-kurakot na budget sa talambuhay sa kasaysayan ng Pilipinas. Walang halaga ang... Okay. Ayan, narinig natin si Harry Roque. Bagong taon binabanatan mo ang ating presidente Yung banat mo naman, halatang-halata naman na mema lang na sinasabi mo lang dahil galit na galit ka kay Presidente Marcos kasi unang-una tinanggal ang asawa mo. At pagkatapos ay hirap na hirap ka na sa buhay mo, nagtatago ka kasi nga nabuko na ikaw ay nakinabang dyan sa Pogo. Ang sasabihin ko lang sa iyo, Harry Roque, kung yung mga sinasabi mo, kung sinasabi mo na ito nga budget na ito pinakakurap, magsampa kayo ng kaso. Lahat ng nananawagan, yung mga kung sino-sino mga DD shit dyan, magsampa kayo ng kaso, sampahan nyo ng kaso ang presidente. Mga ugak kayo Alam niyo kung bakit? Sigaw kayo ng sigaw na dapat bigyan ng budget ang PhilHealth. Alam niyo mga kababayan, dapat ganito yung style ninyo. Dapat hinayaan nyo na lang hayaan nyo lang dahil at least meron kayong butas. Ngayon, kapag palpak ang nangyari sa susunod na taon at kinurakot ang pera ng taong bayan, lalong-lalo na yung mga ayuda na yan, di butas ito para magamit niyo laban sa presidente. Yun lang naman ang gusto niya mangyari. Tanggalin ng presidente at ipalit si Princess Sarah. Ayun naman ang gusto niyo dapat hayaan nyo lang. Nagkakamali yan. Pag nagkamali yan, babanat tayo. Hindi yung banat kayo ng banat Diba? Ang ubo-bobo nyo naman ng bagong taon na, magbagong buhay na kayo. Medyo maging matalino kayo, maging galingan nyo pa yung pag-iisip ninyo. Alam mangyayari sa inyo pag ganyan. Okay, so ilang muna mga kababayan. Grabe talaga to si Harry Roque. Bagong-bagong taon may panayang banat kay presidente. Pero ay masabihan ba naman na anak daw ng magnanakaw na diktador?
At nakinabang daw sa kaban ng bayan itong presidente. Para namang linis-linis mo. Alam niyo, may karapatan lang magsalita ng ganyan sa mga sinasabi nila magnanakaw ay yung malinis. Kasi kung ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Kaya galit na galit kayo, kasi siguro magnanakaw ka rin. Di ba? So, yun lang po muna mga kababayan. Muli, Happy New Year po sa ating lahat. Nawa po ay pagpalain tayo ng Panginoon sa kabuuan ng 2025. Iiwas tayo sa mga aksidente. Patnubayan tayo. Iiwas tayo sa mga sakit. Iiwas tayo sa mga sakuna. At basta alam niyo mga kababayan, magtiwala lang tayo sa Panginoon. Etong huling taon, 2024, ramdam ko ang patnubay ng Panginoon sa akin. At ako umaasa na sa darating na 2025, hindi pa rin ako iwan ng Panginoon at alam ko na andyan lang siya. Sa panahon ng pangangailangan, nandyan siya. Sa panahon ng kasiyahan, nandyan siya. Kaya lahat po ng bagay, mga kababayan, hindi lang po yung pagmasaya tayo. Kahit malungkot tayo, meron tayo, wala tayo, matuto tayo magpasalamat sa Panginoon. Okay, so yun lang mga kababayan, basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. Happy New Year. God bless po.